Magandang araw sa iyo at welcome sa isa na namang masinsinang talakayan. Yung mga materyales na pinadala mo sa amin, isang serye ng mga tanong at practical exercises mula sa aklat na Leading from the Inside Out, Beyond Authority, kakaiba talaga. Oo. Hindi ito yung usual, alam mo yon, management techniques o productivity hacks. Ito ang pinag-uusapan natin, yung makina sa likod ng lahat, yung sarili natin. Mismo. So, ang misyon natin ngayon, simple lang. Hukayin yung pinakamahalagang aral mula rito. Para sa mga leader, negosyante, Kahit sino actually. kahit sino, kahit sinong gustong magkaroon ng tunay at pangmatagalang epekto. Ang sabi nga ng libro, transform your identity, transform your impact. So, tingnan natin kung paano nga ba. Tama at kailangan nating iset yung expectation ng lahat. Yung mga tanong dito, hindi sila komportable. Totoong. Tinatawag nga sa materyales na disruptive openers at assumption-challenging reflections. Grabe yung term. Oo, ibig sabihin, idisenyo talaga sila para yugyugin yung mga nakasanayan nating paniniwala. Hindi ito para basahin lang habang nagkakape. Hindi talaga. Ito ay para pagnilayan. At kung seryoso ka, para baguhin talaga yung pananaw mo sa pamumuno. Sige. Umpisahan na natin sa pinakapundasyon. Yung unang tanong na sumalubong sa akin, huminto talaga ako . Ano yon? Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pamumuno mo ay hindi ang kakulangan sa galing, kundi isang hindi pa nasusuring bahagi ng iyong panloob na pagkatao? Oof. Grabe. Ang dali kasing ituro yung mga external factors, di ba? Ekonomiya, team, competition. Pero ito, pinipilit kang tumingin sa salamin. Walang takas. At dinugtungan pa ng isa pa. Kapag inalis mo ang iyong titulo, mga achievement at tingin ng publiko, sino ang leader na tunay na natitira? Para kang hinuhubaran hanggang sa buto. Oh, yan yung core ng pagkatao mo. Sino ka ba talaga kapag wala na yung lahat ng validation galing sa labas? At dyan na ngayon pumapasok yung tinatawag nilang identity alignment model. Okay, ano yan? Ang daloy niya, nagsisimula sa pinaka-core ng pagkatao mo. Sa libro, ang term nila, sino ka ayon sa Diyos, pero para sa mas malawak na konteksto, ito yung iyong unchangeable core values. Okay. Yung purpose mo, yung hindi nakadepende sa performance. Mula dyan, dumadaloy sa paano mo nakikita ang sarili mo, at sa huli, paano ka namumuno sa iba. So, 3 level. Core identity mo ay, I am here to serve. Pero yung tingin mo sa sarili mo ay, kailangan kong patunayan ang sarili ko. May conflict na agad. May conflict. Ang magiging leadership style mo malamang, driven by insecurity, hindi by service. Oo nga no. Mag-overwork ka, magmi-micromanage kasi takot kang magkamali. Doon na papasok yung burnout, yung imposter syndrome. So, yung alignment, yun yung nagbibigay ng integrity sa pamumuno. At para gawin itong practical, may exercise doon na sa loob ng 30 araw, pumili ka raw ng isang insecurity na laging bumubulong sa'yo. Halimbawa, For example, hindi ako kasing galing ng iba. Ganon. Tapos, palitan mo siya ng isang katotohanan na galing sa core identity mo. Gaya ng, my worth isn't based on comparison. Tapos, i-monitor mo kung paano yun nakakaapekto sa desisyon mo. dito ngayon kumokonekta yung pangalawang pundasyon, ang konsepto ng surrender o pagsuko. At hindi to basta-basta. Medyo mabigat yung salitang yan. Oo, kasi may tanong doon na napakasakit pero kailangan eh. Kapag nananalangin ka para sa gabay, tunay mo bang isinusuko ang resulta o hinihiling mo lang sa Diyos na basbasan ang sarili mong plano? Haray, guilty. Natawa ako nung nabasa ko yan. Kasi aminin natin, madalas yung pangalawa yung ginagawa natin, di ba? Oo naman. May plano na tayo, tapos gusto lang natin ng stamp of approval. Pero yung tunay na pagsuko, parang inisip ko, parang kapitan ka ng barko. Hindi mo kontrolado yung hangin o alon. Okay. Ang pagsuko ay hindi pagtigil sa paglalayag, kundi yung pag-adjust ng layag para sumabay sa hangin, sa halip na pilitin mong labanan. Ganon daw yung surrender sa leadership. Hindi siya pag-give up, kundi matalinong pag-angkop. Exactly. At alam ng OY Materiales na may takot dyan. May follow-up question pa nga eh. Anong mga takot ang lumalabas kapag iniisip mong bitawan ang kontrol? Marami.
Marami, di ba? Kasi maraming leader yung identity nila nakatali sa pagiging in control. So ang pagsuko parang pag-alis ng safety net. Pero sabi sa libro, sa espasyo na yon sa pagitan ng pagkontrol at pagsuko, doon nangyayari yung mga bagay na higit sa kaya nating gawin mag-isa. Okay, so kung matatag na yung pundasyon, may aligned identity ka at willing kang mag-surrender, paano mo to isasalin sa aksyon? Dito na papasok yung vision. Bisyon? Oo. At ang tanong dito napaka-challenging, ang pangarap ba na yung tinatahak ay galing sa inspirasyon ng Diyos o hinangangaan lang ng kultura? O sa mas secular na tanong, ang vision mo ba ay para sa mas mataas na layunin o para lang maging rags to riches story na i-feature sa magazine? Oo, para may maipagyabang, ganon. Tama. Sinusuri nito yung motibo mo. Ang vision mo ba ay para mag-iwan ng magandang epekto o para lang mapunan ng ego mo? May exercise doon kung saan isusulat mo yung personal vision statement mo at yung sa organization nyo. Tapos pagtatabihin, anong hinahanap mo doon? Hinahanap mo yung disconnect. Halimbawa, kung ang personal vision mo ay to live a balanced life that prioritizes family, pero yung organizational vision nyo ay to be number one in the market at all costs. Naku, yari. Yari, 'di ba? Makikita mo agad na may conflict. So anong mangyayari? Either isasakripisyo mo yung pamilya mo o isasabotahe mo yung vision ng kumpanya. This exercise reveals the potential hypocrisy in your leadership. Wow, oo nga no. Pinapakita nito kung saan pwedeng magkaroon ng internal conflict na makakaapekto sa lahat. At syempre, ang isang malinaw at aligned na bisyon, kailangan ng impluensya para maging totoo. Dito ako tinamaan sa tanong mula sa Chapter 4. Ano yun? Kung alisin ang otoridad mo ngayon, mananatili ba ang impluensya mo o maglalaho ito? Yan ang ultimate test. Ultimate test, di ba? Kung bukas hindi ka na CEO o manager, may makikinig pa ba sa'yo? Diyan mo kasi makikita yung pagkakaiba ng compliance sa genuine influence. Yung compliance, nakukuha mo sa posisyon. Sabi mo gawin nyo to, gagawin nila kasi ikaw ang boss. Kasi kailangan. Dahil sa respeto at tiwala. Pero sa totoo lang, ang hirap niyan gawin sa isang fast-paced environment. Minsan mas madali na lang mag-utos for compliance para mabilis ang trabaho. Paano mo babalansehin yon? Magandang tanong yan. Ang sabi sa libro, ang compliance daw ay parang fast food. Mabilis pero hindi healthy sa katagalan. Ganda ng analogy. Yung genuine influence, parang slow-cooked meal. Nangangailangan ng oras pero mas masustansya. At ang sagot ng libro ay service, paglilingkod. Service. Ang tunay na impluensya daw nakukuha sa paglilingkod, hindi ipinipilit ng posisyon. May practical application pa nga sila eh. Araw-araw, gumawa ka ng isang service action. Anong klaseng action? Pwedeng mag-mentor ng kasama, tumulong sa project na hindi mo naman talaga hawak, o makinig lang ng walang agenda. Itong mga maliliit na depositong to sa trust bank ng team mo, yan yung nagpapalago ng influensya over time. Baka mas mabagal sa umpisa, pero ang resulta ay isang team na hindi lang sumusunod kundi nagmamalasakit. At yung genuine influence na yan, hindi yan basta-basta lumalabas. Nakatayo yan sa dalawang matibay na haligi na hindi mo pwedeng paghiwalay. At ang una dyan, na siyang pundasyon ng lahat, ay character. Character. Ito yung tanong na parang sampal eh. Saan sa iyong pamumuno nauuna ang pampublikong tagumpay kesa sa paghubog ng iyong pribadong character? O sa simpleng salita, saan ka mas nag-aalala sa image mo kesa sa kung sino ka talaga pag walang nakatingin? Ito yung puso ng integrity, yung pagiging buo, kung saan yung public self at private self mo isa lang. At yung kasunod na tanong dito, mas nakakakaba. Ano yung? Anong maliliit na kompromiso ang parang walang epekto ngayon pero maaaring sumira sa kredibilidad mo sa hinaharap? Ay, grabe. Ang insight dito, alam mo yon, hindi lang yung listahan ng mga kasalanan mo. Ang insight dito ay yung pag-realize na ang malalaking pagbagsak sa leadership hindi nagsisimula sa isang malaking iskandalo. Nagsisimula sa maliit. Oo, nagsisimula sa mga maliliit na kompromiso na pinapalusot mo araw-araw. Yung maliit na pagsisinungaling sa report, yung pagkuha ng credit para sa gawa ng iba, akala mo walang epekto.
Parang slow leak sa gulong, 'di ba? Hindi mo napapansin hanggang isang araw, flat ka na sa gitna ng highway. Grabe. Kaya may exercise doon na character audit. Inililista mo yung mga desisyon mo in the past month na nagpakita ng integridad, tapos sa kabilang side, yung mga medyo alanganin. Nakakatakot gawin 'yan. Nakakatakot, pero parang regular check-up, mas magandang makita yung problema habang maliit pa. At itong character na to, ito yung nagiging pundasyon ng pangalawang haligi. Trust. Tiwala. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Imposible. Paano kapag kakatiwalaan kung alam ng mga tao na may tinatago ka? Dito, ang exercise ay hindi lang basta magtiwala tayo sa isa't isa. Mas specific, ang tawag, Team Trust Assessment. Okay, paano yan ginagawa? Konkreto. Sa halip na isang pangkalahatang rating, tinatanong ka, so scale of 1 to 10, ano ang level ng tiwala mo kay person A, person B, person C? At hindi lang yan, May kasunod pa? ano ang level ng tiwala nila sa'yo? At ang pinaka-powerful na tanong para sa self-reflection, kung ang team mo ay pwedeng magsulat ng isang bagay na sana ay baguhin mo, ano sa tingin mo ang isusulat nila at bakit? Wow. Pinipilit ka nitong tingnan ang sarili mo mula sa pananaw nila. It requires incredible humility, pero ito ang shortcut para malaman mo kung saan ka nagkukulang bilang leader. Grabe. Mula identity, papunta sa vision, tapos sa character and trust. Ngayon, sa huling bahagi, tingnan natin yung pangmatagalang epekto. Hindi lang yung performance this quarter. Yung kinabukasan. Oo. Dito pumapasok ang mentoring. At ang tanong dito, para sa akin isa sa pinakamigat. Sige. Naguhubog ka ba ng mga kahalili? O gumagawa ka lang ng mga sistemang nakadepende sa'yo? Ito yung tanong tungkol sa ego versus legacy. Alam mo yung classic na manager na ayaw turuan yung pinakamagaling niyang tao kasi natatakot siyang maagawan ng pwesto? Oo, yung nambablock. Ito ang eksaktong kabaliktaran nun. Ang mindset dito ay nagtagumpay ako kapag nalampasan mo ako. Kasi ang tunay na pamumuno ayon sa aklat ay nagpaparami ng leader, hindi ng followers. Hindi ng alagad. Yon, ang isang leader na secure sa sarili, hindi siya natatakot na mag-develop ng ibang tao na baka mas maging magaling pa sa kanya. At may simpleng plano pa silang binigay. Isang 3-step ay 4 pala, mentoring plan. Oo, simple pero efektibo. Una, identify, tukuyin kung sino yung may potensyal at willing matuto. Okay. Pangalawa, equip, sangkapan sila ng kaalaman, skills at resources. Pangatlo, empower, bigyan sila ng tunay na otoridad at responsibilidad, hayaan silang magdesisyon at magkamali. Kahit magkamali. Oo. At ang pinakahuli at pinakamairap para sa maraming leader, release. Pakawalan sila para mamuno sa sarili nilang paraan, kahit iba sa style mo. At ang lahat ng ito ay patungo sa huling konsepto, legacy o pamana. Para sa akin, ito na yung rurok ng buong usapan, ang pangwakas na tanong. Kung natapos ang pamumuno mo ngayon, anong epekton tunay na mananatili? Hindi yung sales charts o awards. Hindi. Yung pagbabago sa buhay ng mga tao. Para hindi lang ito manatiling isang magandang ideya, may exercise na tinatawag na Leadership Legacy Plan. Paano yan? Isipin mo siya na parang pagtatanim ng puno. Ang unang step ay values. Ito ang buto. Ano ba ang pinakamahalaga sa'yo? Integrity, service, sunod, actions. Ito yung araw-araw na pagdilig. Paano mo isinasabuhay yung values mo? Ah, okay. Pangatlo, mentoring. Ito yung pagtuturo sa iba kung paano alagaan yung puno. Sino ang tinuturuan? Sunod ay impact. Ito yung lilim at bunga na binibigay ng puno. At ang huli, legacy. Ito yung gubat na tumubo mula sa isang buto na yun. Long after you're gone, anong kwento ang iiwanan ng pamumuno mo? Kung susumahin natin, pabalik-balik tayo sa iisang sentral na ideya. Ang pamumuno ay isang inside-out job. Inside out, oo. Hindi lang siya tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi kung sino ka habang ginagawa mo ito. Ang tanong na dapat nating laging tinatanong sa sarili natin, hindi lang ano ang susunod kong gagawin, Kundi, kundi sino ang dapat na maging ako. at para iwanan ka ng isang bagay na pagnilayan,
Heto ang isang tanong mula mismo sa conclusion ng Materyales. Isang tanong na humahamon sa pinakalayunin natin bilang leader. Ano yun? Saan sa iyong pamumuno ka nakontento na lang sa impluensya sa halip na maghangad ng tunay na pagbabago sa buhay ng iba? May malaking pagkakaiba ang dalawa, di ba? Ang impluensya, kayang pagganahin ang mga kamay ng tao, mapapasunod mo sila. Pero ang pagbabago or transformation, kayang abutin ng kanilang mga puso, binabago nito kung sino sila. Iyan ang tanong na iiwan namin sa iyo. Batay sa lahat ng napag-usapan natin mula sa mga materyales na ito, ano ang isang pagbabago sa iyong pagkakakilanlan, pagsuko, pananaw o karakter na kung gagawin mo ngayon ay agad-agad na babago sa paraan ng iyong pamumuno bukas?